Nagsalita na po si Enrile, no? Enrile on INC rally versus Sara impeachment. Ang sabi niya po, are we ready to sacrifice rule of law? Bakit po natin pinag-usapan si Enrile kahit alam natin na siya po ay panig po o advisor po ni President Marcos? Kinakailangan po natin sagutin yung punto niya kasi tanging si Enrile pa lang po ang sa mga kakampi ni Marcos ang may sense yung sinasabi. Di ba? Lahat po ng bumabanat sa INC rally, yung kinakantsawan po yung INC na sumusunod sa mga demonyo, nililigtas yung mga demonyo, napakahirap pong sagutin yun dahil walang katuturan eh. Pero ito po kasi may sense, kaya dapat sinasagot din natin to. Okay. Sabi niya, Filipinos may suffer a very detrimental president. O mahirap daw po itong maging president. No, ibig sabihin po ng president, baka gayahin ng mga susunod na henerasyon. If the nation follows the implied logic of the Iglesia ni Cristo recent rally opposing the impeachment complaints against VP Vice President Sara Duterte, Chief of Staff Legal Counsel Juan Ponce Enrile said, Chief Presidential Legal Counsel. Enrile made the remarks in a post of his Facebook night 2 days ago, 2 days after the National Rally for Peace. Yan, etc. etc. O, ito po. So, yun po yung una. Baka maging president daw po to. Baka tularan. O, ikalawa. There is a bigger question, can the INC, with all its mission, are prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Di ba? Ang punto na yan really, may kakayahan ba yung INC na baguhin yung konstitusyon? Yung rule of law ba ay kinakailangan nating isacrifice para sa pinapaboran ng INC na mga person or group of person? Kasi raw yung impeachment ay constitutional at legal process. So kaya po bang pigilan yan kahit na solid at marami yung INC? Magaganda pong punto, di ba? Kaya po gusto kong sagutin kahit hindi po siya ganun kapopular na sagutin o topic. Di ba? Mas masarap kasi pag-usapan lang sila General Torre, sila ano. Ito po kasi masarap pag-usapan kasi nagbibigay siya ng mga philosophical questions tungkol sa legality ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Okay, sagutin po natin, no? Yung pagiging president o yung sinusundan ng mga tao, Manong Johnny, alam ko po matalino kayo, no? Pero kayo po mismo ang nagbigay ng president kung bakit kinikilala po yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo na pwedeng malaking pagbabago ang idudulot ng 1.8 million. Remember po, no? Pinapaalala ko lang, baka nakalimutan po ninyo, Manong Johnny, na isa kayo dun sa dahilan kung bakit nagkaroon ng EDSA People Power, no? Ayan po, maliwanag po na president yan. Kasi kung legal at legal lang po ang pag-uusapan natin, kung legal at legal lang po, dapat ang umupo nun si Marcos Sr. Siya yung nanalo eh. Sino po ba magbibigay ng magdedeklara ng panalo si Marcos Sr.? Di yung COMELEC, di ba? Ang dineklara po, nanumpa na nga si Marcos eh. Di ba? Kung legal at legal lang po ang gusto natin sundan, wala dapat people power. Pero hindi po pumayag yung mga tao eh. Kayo nga namuno doon. Very prominent ka nga doon, Manong Johnny, di ba? Kayo po yung kumbaga leader ng people power. Yung alam mo na hindi yan yung gusto ng tao. Hindi yan yung gusto ng taong mangyari. Kaya nga kayo, ano yan eh, parang ang pagkakaalam ko, kudeta yung naganap eh.
na bigong kudita ng mga na pinangungunahan nyo ni Fidel Ramos, kung tama po yung pagkakaintindi ko, Manong Johnny, na parang bigong kudita na pinangungunahan nyo ni Fidel Ramos, yan po yung nasusulat sa mga kasaysayan. At kayo po ay yung salubong ninyo sa EDSA at sinuportahan kayo nila Cardinal Sin at ng mga dilawan at nagsimula po yung people power. Yun po yun, di ba? Hindi naman legally, hindi naman po na-elect si Cory Aquino. Naupo po si Cory Aquino dahil po sa ginawa ninyong people power. Kaya po kung yung sinasabi nyo pong president, kayo po ang nagkaroon nagbigay ng president na yung malakihang pagkilos ng tao ay sapat na para magpalit ng gobyerno. Yan po yung president ng people power. At naulitan po yan na yung binoto uli ng tao na si Erap Estrada, kung matatandaan natin, ay nalantad sa tao yung mga anomalya, di umano. Hindi, napatunayan pala, di ba? Na convicted po siya eh. Diyan po sa mga weteng-weteng. Ayan nga po, nagkaroon po ng people power 2. Labas na po yan sa sinasabi ninyong si Erap ay inilik. Wala pong duda. Si Erap po ang nagkamit ng malaking boto kaya po siya ang presidente. Pero dahil po sa sinasabi ninyong president, no? Kayo po yung nagbigay niyan ng people power. Kayo po, kasama po kayo dun. Kayo po yung beyond. No? Kahit po elected ng mga tao, basta nakita nila na yung ginagawa ay anti-mamamayan na, ay may karapatan. Yung mga mamamayan, people power. O sino po ba nagpauso niyan? O yan po yung pinapakita po ng Iglesia ni Cristo ay pagpapakita po ng tunay na people power. May president na po, hindi po to pauso ng Iglesia ni Cristo. Kayo po nagpauso na nung people power, yung pagpapakita, yung paglabas, pagpapakita, sama-samang pagkilos. Di ba? Okay, ikalawa po. Yung sinasabi po ninyo na kaya bang baguhin ng iglesia, tama po yun. Pero taliwas po sa hindi po yung iglesia yung nakaisip na wag nating ipa-impeach si BP Sara. No? Itatama lang po natin, Manong Johnny. Tama po yun, nasa konstitusyon po yun. Na impeachment po. Ngayon, bakit kayong mga Duterte kasama kayo doon? Siyempre, ayaw namin ma-impeach si BP Sara. Pero ito po ang tanong . Lahat po ng sinasabi ng Iglesia na Cristo, maski po naroon, maski po sa lahat po ng panawagan nila. Kaya nga minsan nagduda na ako . Sabi ko, welcome kaya kami rito dahil paulit-ulit na sinasabi ito ay sinusuportahan namin si Pangulong Marcos. Actually, sumusuporta po sila sa Pangulong Marcos. Di ba? Sumusuporta po sila sa Pangulong Marcos. Siya po ang may ayaw ng impeachment. At napaka-practical nung sinasabi ni Pangulong Marcos. Matatali lang ang Kongreso dyan. Matatali lang yung Senado. Wala na kayong magagawa. Mag-impeachment court na lang kayo. Sumusuporta po sa presidente po ninyo. Yung Iglesia ni Cristo. Doon nga po yung Doon nga po ako nagtataka talaga. Paulit-ulit po yung iglesia. Kami po
ay sumusuporta sa panawagan ni Pangulong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment. Hindi naman po nag-i-impeachment na at pinatitigil ng iglesia. Wala pa pong nakasalang. Meron pa lang po nagrereklamo. Pag hindi po yan nakakuha ng 103, hindi po automatic yan na lilitisin na si BP Sara. Kinakailangan pa nila ng 103 or 106 na boto bago siya litisin. Proseso din po yung hindi pa po na-impeach si BP Sara. Wala pa po. At eto po ang katakataka. Dito po talaga kami nagtataka. Ang ganda ng panawagan ng Iglesia ni Cristo. Magkaisa tayo. Pag lahat tayo tumutol sa impeachment, yun po yung pagkakaisa. Oh. Di po ba? So nakiisa po yung mga Duterte sa Iglesia ni Cristo sa panawagan nila na sumusunod sa Pangulo ng Pilipinas. Ang katakataka, bakit yung mga followers ni BBM ang ayaw sumunod sa sinasabi ni BBM? Bakit sila po ang kumukontra sa sinasabi ni BBM na ayaw niyang magkaroon ng impeachment?